Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. So pag-usapan natin ang katatapos lang na World Pitmaster Cup 11 Cock Derby. So that is a super big event of the year so far. So talagang I was there nung grand finals and talagang nakakatawa. I was able to witness greatest spectacle in the sports of sabong. Kasi the usual ginagawa natin yan para pag grand finals, napapanood natin kung ano talagang mga klase ng manok ang nilalaban, kung anong performance nila, kung anong kilos nila, pinag-aaralan natin para kung sakaling pwede nating kapulutan ng aral, pwede nating i-implement sa breeding program natin, why not, di ba? So talagang grabe. So nakita natin ang mga iniidolo natin, nakita natin yung mga tao, jump pack sa Manila Arena ang mga tao. So in fact, nakapwesto kami doon sa pinakaitaas just to witness, just to witness. Kasi talagang nakakatawa and sabi ko nga, hanap buhay na din kasi nagtatrabisiya talaga tayo sa ganyan dahil nga medyo kabisado natin ang laro. Kaso talagang mahirap tumaya that time kasi jump pack ang mga tao. So hindi na lang natin tinuloy ang pagtaya. So out of 8 na pili na sana tumama ang 8, 2 lang ang nakapasok and then tumigil na sa paglalaro kasi mapipikon ka lang, hindi na nakapasok ang taya. So ganun ang nangyari. So anyway, na-observe natin, kung mapapansin nyo, 2 ang nag-champion. So, Gemini entry ni Hansoy Lee at isa sa mga nagtitrending ngayon, yung entry ni Dan Miller, JP Miller Time. JP Miller Time ba yun? So, ganun. So, talagang grabe, nakakatawa, gagaling ng manok. So, yung 2 nag-champion na yun, yung Gemini entry ni Hansoy Lee, talagang from first fight hanggang last fight niya, napanood ko yun. Talagang yung manok niya, galing. Vertical, pumipitas sa taas. So pag nakonta ka sa taas, tapos ka. Talagang nagka-cut siya sa ere. May palo sa taas, may follow-up sa baba. Talagang napakatulis puma. Exceptional na manok. Talagang bilib na bilib ako. Kasi doon pa man, nung WPC days, sinusundan ko na yan, sinusubaybayan ko na ang entry ng Gemini, sinusubaybayan ko ng entry ng Gemini ni Hansoy Lee kasi gusto ko talaga ang mga manok niya. Ang gagaling bumangga, ang tutulis puma. May taas, may baba, may daan sa gitna. So, complete fighting style ng manok and very exceptional ang cutting skill or cutting ability na pag tinamaan ka ng isa, hindi ka na uulitin. Talagang malalim siya mag-cut. So, the same din ito sa mga manok ni Dan Miller. Except sa mga manok ni Dan Miller na nakita natin, medium station lang talaga. Medyo sa head ng konti ang pakpak, old model na manok. So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, yung labanan ngayon, hindi mo pa rin madi-discount ang galing na mga old school na manok. So, what matters most is cutting. So, sa mga naka-obserba ng laban ni Dan Miller, kasi nandun ako, napanood ko rin lahat ng laban niya. Yung manok niya, kahit na medium station, alam niya paano gumamit ng paa niya. Alam niya paano mag-cut. Alam niya paano gamitin yung height niya sa advantage niya. Alam niyo kung bakit? Ang gagaling sa baba. Susukatin ka nila eh. So pag magharapan kayo sa baba, pagpalo mo, aatasan kanya ng konti. Pagbalik mo, susuklayan kanya ng palo. Tamaan mo man siya ng konti, papatamaan kanya ng mas fatal. So, ganun yung nakita kong manok niya sa baba. Napakagaling mag-counter. Nagpapalutang sa ere. Nagpapaanod sa ere. Ang term ko dyan, nagpapaanod sa ere. Para lang talaga makuha niya yung reach na gusto niya. Para tamaan niya kung saan ang gusto niyang area sa katawan ng kalaban. Kasi ito guys, tandaan nyo. Sa bloodline ng manok, may mga certain breeds ng manok na alam nilang sadya nilang patamaan. So, ibig sabihin, alam nila kung paano nila papatigilin ang kalaban. So, pag sinabing sadya, tingnan nyo, sa katawan ng manok,
ang mga fatal parts ng manok is itong rib cages, yung tagiliran. Ang ninipis niyan, lahat ng organ nandiyan pag tinamaan yan, giba kaagad ang manok, tigil kaagad. So dito, kilikili, nandiyan ang puso, sa baba ng konti, nandiyan ang mga organ. So ang nipis nitong rib cages na to. So nakita ko yung mga manok ni Dan Miller, pag nagpalutang, pag sumukli ng palo, kunyari, sabi ko nga, pag nagpaloon kayo ng ganyan, patras siya, pag tumigil ka, siya naman ang aatake. Yung sukli niya, abot na abot dito sa tagiliran yung mga kalaban. Tapos pumapalo din siya sa likod. Yung likod kasi nandyan ang baga. Pag tinamaan ka dyan, in a matter of seconds, tigil ka, singaw ka. Kasi pag tinamaan ng baga mo, wala kang nang hangin, suka ka ng dugo. So, ganun yung naobserbahan ko sa manok niya. Kumbaga, thinking chicken. Nag-iisip na manok. Nag-iisip na manok na, kumbaga, kada palo niya, he makes sure that it counts. He makes sure that it counts. Ibig sabihin, pag pumatama siya, alam niya na titigil talaga ang kalaban niya. Masasaksak niya doon sa fatal area, sa fatal area. So kahit sa basaan makita nyo, pag pumalo siya, sinasadya na talaga na yung palo niya masakit kung saang area. Unlike nung mga nakalaban niya, pag pinapalo nila yung manok ni Dan Miller, pinapaliguan ng palo, pero ilan lang ang kumukontak. Napansin nyo? Pansinin nyo. Sa mga nag-review ng video, sa mga nakapanood, pag nagpapaluan, yung katawan ng kalaban, pinapaulanan, hindi naman nasa sentro yung mga fatal points. Unlike ng manok ni Dan Miller, pag dumaan, either baon sa likod o sa tagiliran, na talagang iindahin mo ang patama. So, doon lumamang. So, of course, bukod sa talagang magandang bloodline, talagang exceptional din ang handling, pointing, and pagkakatari ng manok ni Dan Miller. Kasi talagang ako, tonto ako pag nakakita ko ng ganun. Kasi I really appreciate nung mga breeders na kilala nila ang manok nila, alam nila i-showcase ang manok nila, alam nila paano gamitin ang manok nila, alam nila ang strength and weaknesses ng manok nila. And I'm sure Dan Miller is very proud right now of his creation, of his breed. Kasi sa mga kapwa ko breeder, alam kong makaka-relate kayo dito sa mga sinasabi ko na talagang hindi biro-biro ang pag-breed. So hindi lang naman ilalagay mo sa breeding pen, aasahan mong magaling nang lalabas. So hindi yun. So as a breeder, dapat yung imagination mo should come ahead before the physical chickens will arrive to breeding pens. Dapat mauuna mo ng imagination mong magliwaliw, mauuna mo munang imaginein ano ba ang ability ng manok na to, ano bang ability ng isang manok na to, pag binrid ko sila, anong posibleng lumabas. So kung may base blood ako, ito, anong karakter nito, anong gagamitin ko, ang lalaki ba o ang babae, ano yung posibleng maidulot or maidagdag nitong isang bloodline na i-cross ko sa kanya. So something na ganon. So dapat years ahead, nakaplano na, and then taon-taon, kumbaga ini-improve natin, tapos every end of the year may assessment tayo. Nasaan na ba ako dun sa objective ko? Yung ini-improve ko ba na manok, nakukuha ko na bang improvement, may progress ba o wala? So something na ganon. So bilang breeder, talagang nakanote dapat yun, nakasulat lahat ng mga improvements na kailangan mong gawin, and kung anong progress mo, and kung paano mo siya na-measure. So, kaya talagang maraming good and great breeders before na-preserve nila ang cutting ng manok, na-preserve nila ang ability. So, I hope in the future, mas marami pa. Bukod pa doon sa cutting ability ng manok ni Dan Miller, marunong din siyang tumanggap ng palo. So, may mga ilan siyang laban na talagang napanood natin, tinatamaan din. Pero kumbaga, hindi nasira ang composure, hindi nasira ang disposition. So talagang pag pumalo siya, buo pa rin ang palo niya, buo pa rin ang loob niya. So makikita mo yan sa manok, Makikita mo yan sa manok. Kasi nga, sabi nga ni Sir Joey Madlambayan sa akin, sabi niya, ang galing ng manok, nanggagaling yan sa gitna ng tapang at nervyos. Kasi tingnan mo, itong tapang, ito ang nervyos. Nasa gitna ng dalawang yan. Kasi pag sumobra ka sa tapang, sugod ka lang ng sugod, hindi ka na mag-iisip. Pag nasobrahan ka naman sa nervyos, ilag ka lang ng ilag, wala kang abante, wala kang opensa. So hindi ka rin mananalo. So kumbaga, sa breeding, kailangan nasa gitna ka ng nervyos saka tapang
para ma-execute mo properly kung saan ka papasok o saan ka lalabas, kung paano ka papasok o paano ka lalabas sa away. So in that case, yun nga, sa breeding ni Dan Miller, talagang I'm very happy to see his birds perform like that, na parang wow, ang galing, ano. So it is a testament na kahit na medium station ka, kaya mo pa rin sa labanan ngayon, provided na yung ability mo kaya mong gamitin, ano? Kaya mong gamitin. Kaya, kumbaga, congratulations sa'yo, Sir Dan Miller, and congratulations din sa'yo, Sir Hansoy Lee of Gemini Game Farm, ano? Kasi talagang mula pa noon, idol ko na po kayo. Saludo ako sa mga manok nyo kung ano yung fighting style, taas, baba, gitna. So, your chickens are really good cutting birds. So maraming salamat po sa inyong lahat, guys, and sana may kapulutan kayong aral dito sa munting discussion natin na to. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.